Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You could throw your The municipality of Dumaraw was established as a municipality in the year 1581, 60 years after the Spanish conquistadors had landed on Visayan shores, and as independent parokya in 1620 under advocacy of Our Lady of the Snows. It is a second-class municipality in the province of Capiz and is composed of 33 component barangays. The municipality of Dumaraw celebrates its annual feast, the Padagyaw Festival, every August 1 to 5 of the year in honor of its patrons, Nuestra Señora de las Nieves, Our Lady of Snows. Even though Padagyaw is a commonly used term by everyone, especially Dumaraw elders, because Padagyaw is an indispensable tradition of Dumaraw that has been passed on from generation to generation. Get to know more about the municipality of Dumaraw, the town's tourism and culture, sites, joyful festival celebrations, locals, delicacies, and vibrant Dumaraw hospitality as you visit the Capiz Tourist Information Center and specially shops located at the Capiz Provincial Park, Roa City, Capiz. Dumaraw ay nahahati sa 33 mga barangay. Ang barangay Agbatuan, Aglalana, Aglanot, Agsirab, Alipasyuan, Astorga, Bayog, Bungusan, Kalapawan, Undingli, Hubi, Dakuton, Dangula, Gibato, Ginutos, Hampad, Hanguslob, Lawaan, Malunoy, Nagsulang, Ungol, Ilawod, Ungol Ilaya, Poblasyon Ilawod, Poblasyon Ilaya, Sagrada Familia, Salcedo, San Juan, Sibariwan, Tamulalod, Taslan, Tina, Tinaytayan, at Trasiano, Agsalay.
Pero mga kaibigan, alam nyo ba kung bakit tinatawag na dumaraw ang dumaraw? Ang dumaraw ay nagmula sa isang tiyak na pagkakaiba-iba ng bigas na tinatawag na araw na paulit-ulit na nakatanim bawat taon. Ayon sa mga pampolitika, pang-ekonomiyang mga grupo ng bayan, ito ay isang napakatandang parokya na itinatag sa simula ng ika-7 siglo. Ang kwento sa sinasabi ng mga lokal na tao at ipinapasa sa mga henerasyon ay nagsimula nang dumaan ang isang pangkat ng mga kolonisador ng Espanya at nang itanong ang pangalan ng lugar, isang magsasaka na noon ay nasa paligid na nanonood ng isang tumpok ng palay ay nilapitan at sa kanya'y tinanong ng Espanyol ano ang pangalan ng lugar. Nang hindi maunawaan ang isang salita, sinabi nila ang mga maagang nanirahan sa bayan, ang pangalang Dumaraw ay nangangahulugang isang lugar ng kalungkutan. Gayunpaman, sa ngayon, ang lifestyle at paraan ng pamumuhay ng mga nanirahan ay kasing normal ng isang nayo ng Pilipino. Maliban sa nasabing konotasyon ng kalungkutan, isang masayang pamayanan ang umiiral. Marahil upang maitanggi ang mga dating konotasyon ng kalungkutan, karamihan sa mga katutubo ay nagpatibay ng letrang H tulad ng masaya sa panimulang liham ng karamihan sa kanilang apelyido. Ang panahon ng Amerikano ay nakita ang pagtatatag ng mga paaralan noong 1903 kasama si John Lagran bilang principal supervisor at kabilang sa mga unang mag-aaral sina Ludovico Hidrosolo, Candelaria Herbulario, Maria Caballo at Pablo Avincula. Ang huling tatlong huli ay naging guro ng publiko sa paaralan habang si Hidrosolo ay pinadala sa Estados Unidos bilang isang scholar ng gobyerno. Bumalik siya sa Pilipinas upang maging isang senador at kalaunan ay sinakop ang matataas na posisyon ng hiyekutibo sa pambansang pamalaan at huli ay naging unang gobernador ng Dumaraw noon ng Capiz. Pero alam niyo ba mga kaibigan, ang ganda o kultura sa lugar na ito, ang Padagyaw Festival. Bawat buwan ng Agosto, ang bayan ay taon-taon ay ginugunita ang Padagyaw Festival. Ang 5 araw na pagdiriwang ay nagsisimula sa punong guro ng araw ng Agosto at natapos sa ika-5 araw na kung saan ay gayon din ang nakakain ng araw ng banal na mapagbigay nito. Ang Padagyaw ay isang kalapit na term na nagpapahiwatig ng isang paghingi sa mga kapitbahay para sa bayanihan. Halimbawa, humihingi ng tulong sa pag-set up ng isang lokal na nipa, cabin na bunga ng mga inumin, hapunan at kasiyahan. Ang Padagyaw Festival ay naglalarawan ng kaluluwa ng pakikipagtulungan at pagkakaisa ng general populasyon ng Dumaraw. Ang mga tampok na okasyon ay ang mga festa ng bayan at tunggalian sa paglipat ng kalsada. Isinali nila ang kanilang mga saloobin at idea sa pamagitan ng mahusay na pagsasaayos at paggalaw. Iba't ibang mga ehersisyo ang isinama, ang mga exchange fair, mga exhibition na play area at iba pang mga okasyon sa relihiyon at simbahan. Ang pagdiriwang ay isang pangunahing kasiyahan sa pagpapasalamat sa Diyos para sa Hindi ko mapigil ang mga ngiti ko pag naaalala mga bagay na to kaysa Capiz. Capiceños are currently undergoing training on bamboo craft making at the Capiz State University, Capso Dumaraw State Light College in Dumaraw Town. Implemented under the Capiz Institute of Living Traditions CILT. The training aims to protect, sustain research, document, promote, and develop bamboo craft making an intangible cultural heritage of the province.